Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Isang alkalde sa Pangasinan ang sinasabing nagpapatakbo ng pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac noong Marso. Ang alkalde raw na ito, karelasyon daw ng suspendido ngayong si Mayor Alice Guo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na isang mayor sa Pangasinan na nagpapatakbo ng pogo sa Bamban, Tarlac na sinasabing may kinalaman si Mayor Alice Guo. Ayon daw sa source ni Senator Jinggoy, partner daw ni Bamban Mayor Alice Guo ang sinasabing alkalde. I just received a very reliable information that her partner is a public official. So, sabihin ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Guo doon mismo sa Bamban. Kung makakuha raw ng ebidensya ang senador na makakapag-ugnay sa mayor na ito sa pogo operation sa Bamban, ipatatawag niya raw sa Senado ang alkalde. Tumanggi naman si Senator Jinggoy na pangalanan ng umano'y karelasyon ni Guo, pero incumbent mayor daw ito sa Pangasinan. Kung tatanungin daw ang senador ng Department of the Interior and Local Government, sasabihin niya raw ang pangalan ng alkalde. Matatanda ang tinanong na sa Senado noon si Guo tungkol sa kanyang karelasyon, pero sinabi niyang wala siyang live-in partner na nagpapatakbo ng pogo sa Bamban. Sa kabila ng preventive suspension laban kay Guo, nanindigan ang kanyang kampo na wala siyang kaugnayan sa operasyon ng pogo sa Bamban. Ano bang connection niya sa pogo? Wala nga siyang, hindi nga siya nakita doon, wala nga siyang pangalan doon. Dagdag pa ng abogado ni Guo, hindi sakop ng jurisdiksyon ni Mayor Guo ang mga pogo. Hindi niya authority yun hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandun para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Sa gitna ng mga issue tungkol sa pogo, hindi raw pabor si Jinggoy na magpatupad ng total ban sa mga ito. Siyempre, that generates jobs. Meron din mga nire-remit ng mga taxes naman yung mga legal na pogo. Yung mga illegal, yun siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan. Sa ngayon, mayroong mga panukalang batas na nakabinbin para magkaroon ng total ban sa mga pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sinibak sa pwesto ang halos lahat ng pulis sa Bamban, Tarlac kaugnay ng investigasyon sa pogo operation sa naturang bayan. Ay sa PNP, inaalam nila kung may neglect of duty o kapabayaan ang mga nakatalagang pulis sa Bamban dahil sa operasyon ng pogo sa lugar. 49 na pulis ng Bamban Municipal Police Station ang sinibak sa pwesto maliban sa kanilang chief of police. Kakaupo lang daw kasi niya matapos i-raid ang pogo hub sa Bamban. Ililipat ang mga sinibak na pulis sa Regional Office 3 para sumailalim sa Values Formation at Reorientation Program. Papalitan sila ng mga pulis galing sa iba't ibang bayan sa Tarlac. How come? For the longest time ay nag-ooperate po itong sinasabing illegal na pogo diyan sa kanilang lugar. How come na hindi po nila na-monitor na may mga ganito na palang illegal activities? Unforgiving tayo dito sa mga ganitong klaseng mga pulis natin kung talagang nagkaroon ng kapabayaan. Sa ibang balita, magta-transport strike na naman ang grupong Manibela. 3 araw silang magtitigil pasada sa Lunes hanggang sa Araw ng Kalayaan sa Miyerkules. Git ng grupo, may mga hinuli na raw sa kanilang hanay na mga consolidated jeepney drivers. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Parating yung araw ng kalayaan, yung Independence Day, pero wala tayong kalayaan ngayon. Wala tayong kalayaang maghanap buhay. Puro panggigipit ang ginagawa po sa atin. Muli na namang nangalampag ang grupong Manibela sa Department of Transportation at LTFRB. Ayon sa Manibela, nangako ang mga opisyal ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na papayagan pang bumiyahe ng 1 taon ang mga jeep na hindi sumali sa kooperatiba.
matapos ang consolidation deadline noong April 30 para makapagpatuloy sa pagbiyahe. Napagkasunduan daw ito sa huling hearing sa House Committee on Transportation. Ang problema raw, hanggang ngayon hindi pa nagbababa ng utos ang LTFRB kaugnay nito. Malinaw naman na wala silang maipakitang memorandum circular na tayo ay huhulihin na dahil unconsolidated tayo. Hiling natin sa LTFRB na kung ano yung napagkasunduan doon sa Kongreso na tayo ay makakabiyahe pa ng 1 taon. Sana tumupad sila. May natanggap daw na report ang Manibela na may mga nahuli na ang MMDA sa kanilang grupo. Kaya bilang protesta, panibagong transport strike ang ikinakasa ng Manibela. Simula yan sa Lunes, June 10 hanggang June 12, araw ng kalayaan. Hinihintay pa namin ang komento ng MMDA kaugnay ng umano'y hulihan. Pero sabi ng LTFRB, hindi pa sila nagsisimulang manghuli dahil sumasailalim pa sa due process at mga pagdinig ang mga hindi nag-consolidate na jeep. Wala pa po kasi po tayo po nagka-transition, no? Alam din natin na merong epekto, no, at consequences yung hindi pagsali sa TTMP, pero ayaw din naman natin na hindi pa nabigyan ng due process. Pag-uusapan ng LTFRB sa susunod na linggo ang ipinangakong 1 taon pang palugit sa mga hindi sumama sa kooperatiba. Bukod dyan, inaayos na rin daw ngayon ang mga apektadong ruta ng mga hindi nag-consolidate sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kasama sa route rationalization yung pag-alam kung gaano ba dapat karami ang bilang ng mga jeepney sa isang partikular na ruta. Meron kasi mga ruta na sobra-sobra ang dami ng jeepney at meron din namang kulang. Kapag naayos ito, mas mapaganda ang kita ng mga tsuper at maiiwasan din ang pagsisigip ng daloy ng trapiko. Sa ngayon, naninindigan ng DOTR na sapat ang bilang ng mga jeepney na bumabiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba ng taripa sa imported rice para sa target na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Target ng gobyerno na ibaba sa 29 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ngayong taon. Ito ang sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan matapos aprubahan ang Comprehensive Tariff Program ng bansa kung saan ibababa ang taripang sinisingil sa imported rice. Mula sa 35% ay ibababa na ito sa 15% hanggang taong 2028. Pero paglilinaw ni Balisacan, pili lang ang bigas na kayang ibaba sa 29 pesos per kilo. Let me clarify, no? Ang 29 pesos na sinasabi natin, yun yung target na cost ng rice sa mga poor. Those who are targeted for the 4-piece. So it's not a general price, no? Kasi ang concern natin is those who are least able to cope with the rice price, dapat matulungan ng gobyerno. Mahirap daw kasing gawing 29 pesos ang kilo ng lahat ng imported rice dahil apektado tayo ng presyo sa world market. Habang tumataas yung global prices at kung hindi natin ibababa yung tariff, lalo pang tataas na ganon. Kasi plus 35% i-add mo dun sa world prices. Gayunman, importante pa rin daw ang ginawang adjustment sa taripa dahil malaki ang magiging epekto nito sa inflation ng bansa o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lalo't kalahati ng kabuuang ibinilis ng inflation ng bansa ay dahil sa bigas. Reducing rice tariffs is expected to bring down rice prices for consumers while also supporting domestic production through tariff cover and increased budgetary support to improve agricultural productivity, especially as global rice prices remain elevated. Kampante rin si Balisacan na hindi malulugi ang gobyerno sa mawawalang kita sa binawasang taripa. Mababawi naman daw ito sa pagsigla ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel. Naglabas ng sariling video ang Armed Forces of the Philippines para patunayang ng agaw ng supply ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nilinaw rin ng AFP na bagamat armado ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre, hindi nila tinutukan ng baril ang mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Lako! Wala. Lapitan nyo kagad yung para drop. Malapati intero sa dagat ang eksena nang makuhanan ng dalawang mas malaking rubber boat na yan ng China Coast Guard. Hinahabol ng mga ito ang dalawa ring mas maliit na rubber boat ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal noong May 19. Kuha ang video mula sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na pakay sana ng hinulog na supply sa dagat.
Pero nang mamata nito ng China, agad silang nag-deploy ng mga rubber boat para agawin ang supply ng mga Pinoy. Dito na nagumpisa ang habulan. Babagay lata. Muntik na. Babagayin. Hilahin nyo lang, hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Hindi tinantanan ng mga rubber boat ng China ang paghabol at pagitgit sa rubber boats ng militar. Inaharas na sila. Yoko. Sa bahura, babagayin kayo. Dahil sa tensyon at paglapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre ng hanggang 5 metro, sinabihan ng mga sundalo na pumosisyon at maging alerto. Huwag niyo pakuha. Kabarin natin, standby dyan sa Gantap. Kabarin natin dyan, standby nyo dyan. Sa dulo ng video, kitang lumapit pa ang isa sa mga tauhan ng China Coast Guard na akmang aagawin ng supply sa kabilang rubber boat. Pero sinigawan sila ng mga nasa barko, kaya umatras sila kalaunan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga tagpong ito ang hindi raw ipinapakita ng China sa una nilang ipinakalat na video ng insidente sa Ayungin. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons. Bagamat pinalalabas ng Beijing na nanutok daw ang mga Pilipinong sundalo ng baril, nalinaw ng AFP na hindi ito totoo. Our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement. No, hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Madalas magbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard tuwing resupply mission sa Ayungin. Pero ngayong eroplano na ang gamit ng Pilipinas, hindi pa rin daw sila tinatantanan ng China. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat, no? Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Sumatotal, 3 lang sa 4 na batch ng rasyon ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Isa raw ang naagaw ng China Coast Guard at tinapon lang sa dagat nang makitang puro pagkain at gamot lang ang laman. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-udyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Dahil sa panibagong harassment ng China, pag-aaralan daw na ulit ng AFP ang estratehiya nila sa paghahatid ng supply sa mga sundalo. Pero kahit harapan ng nangaagaw ng rasyon ng China, wala pa rin daw balak pumalag sa ngayon ang AFP. Ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. We are practicing maximum tolerance. Iba naman ang diskarte ng ilang militanteng grupo. Sabay-sabay silang humiga sa bangketa sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati para ipakita ang pagtuligsa sa pambubuli ng China. Bit-bit ang mga karatula. Tinawag nilang trespasser ang panghihimasok ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin. Para naman kay Senador Robin Padilla, dapat idaan pa rin sa dialogo ang pagluto sa tensyon. May alyansa sa Communist Party of China ang partido niyang PDP laban. Kaya susubukan daw niyang tumulong sa anumang posibleng negosasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.